Happy Monday po mga kapatid, mga magulang, mga kasama kay Kristo, mga nakaranas ng kanyang pagbabago. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon, kaya't narito po muli tayo upang bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Halina at muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, at ako po ang iyong devotional leader for today. Blessed morning, everyone. Praise God for this song. Thank you, Lord. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. My thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast died for me, oh, may my love to Thee pure and changeless be a living fire. While life darts maze I tread, and griefs around me spread, be Thou my guide. Be darkness turn to day, wipe sorrows, tears away, nor let me stay from Thee aside. When and life's transient dream, when death's cold sullen stream shall o'er me roll, blessed Savior, then in love, fear and distrust remove. Oh, bear me safe above our ransom soul. Our topic for this morning is, My faith looks up to Thee. At bago po tayo magsimula, purihin po sa awit na ating narinig, at sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan at pagbubulayan ay magmumula po sa unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 22. Ito po ang sinasabi sa Magandang Balita, Biblia. Alam nyo kung ano ang pinatutubos sa inyo sa walang hanggang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig.
At alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, nasa Kanya'y muling bumuhay, nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Verse 22, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. My faith looks unto thee. Ang ating pananampalataya ay umaasa sa ating dakilang Diyos. Ang United Methodist Hymn 452 ay isinulat ni Ray Palmer pagkatapos niyang magtapos sa Yale College noong 1830. Sa sarili niyang mga salita, sinabi ni Palmer na, ibinigay ko ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng aking pagsulat ng merong pagsisikap. At sabi po niya, habang kanyang sinusulat ang awiting ito'y nagpalambot sa kanyang damdamin. At nang huli, naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos at siya'y lumuha. Ang kalagayan ni Palmer ay habang sinusulat niya ang himno ito ay nagpapahiwatig sa lahat ng mga tao na may tunay na pananalig at pagmamahal sa ating Diyos kung papaano sila nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. What is the meaning of the song, My Faith Looks Up to Thee? Inspiring, holy assurance, My Faith Look Up to Thee is a song of wisdom and influence. It is perfect to use when the focus of our service is on prayerful admission. It is a prayer, new life in Christ, ang ating bagong pagkatao kay Kristo. Ang unang Pedro, kabanatang 1, talatang 18 hanggang 22, ay mabiyayang umaga po sa bawat isa sa atin. Inaalala po natin ngayong linggo na ito po'y dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus mula sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay maligtas at magkaroon ng bagong buhay at pagkatao. Ang ating bagong pagkatao ay isang bagong puso, bagong pag-uugali, at pag-ayaw sa kasalanan. Ito ay buhay na mayroong bagong direksyon. Dati po ito ay naghahanap ng sariling kapakanan. Ngayon ang ating buhay ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano ay nakadarama po ng pagbabago sa kanyang buhay. Mayroon siyang kauhawan sa Diyos, sa kanyang salita, sa panalangin at pagsamba. At nais niya ngayon na masunod, hindi na ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Ang paliwanag po ni Apostol Pedro ay kung saan nag-uugat ang ganitong pagbabago na nakikita sa mga Kristiyano. Una, dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Ito po yung sa verse 19, ang katubusang ito ay higit pa sa lahat ng kayamanan ng buong daigdig. Ang ginamit pong salita dito ay lutro sa Greek, ay tumutukoy sa bayad upang palayain ang isang alipin o bihag sa isang digmaan. Tayo naman po ay mga dating bihag, walang saysay ang ating pamumuhay. Ika nga worthless manner of life na namana pa po natin mula sa ating mga ninuno. At ngayon, tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan nagkaroon ng saysay ang ating buhay. Sa dati po nating buhay ay kaligayahan nadarama noon ay pansamantala lamang. Masaya ng ilang sandali at pagkatapos ay babalik na muli ang lungkot. Ang ibang damdamin sa buhay ay makasalanan, ay may mga pagkukunwaring kaligayahan. May ngiti sa labi ng isang puso, subalit nagdurugo naman ang kanyang kalooban. Ang isang tinubos ay masaya po dahil totoo siyang malaya mula sa kasalanan. Pangalawa, pinagugutan po ng ating pagbabagong buhay ay ang ating pagsampalataya sa Diyos. Sabi po sa verse 21, hindi maaaring paghiwalayin ang pananampalataya sa Diyos sa pagbabagong buhay. At kung walang pagbabagong buhay, ito ay nangangahulugan ng kawalan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po ang pananalig sa Diyos ay pagtitiwala sa ginagawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Pangatlo at panghuli ay ang pagsunod natin sa katotohanan. Sabi po sa verse 22, dahil dito nasasabi natin na nililinis tayo ng Diyos. Nagiging pagkukusa na ngayon ng ating pagtalima
sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid kong Kristiyano, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang pagbabago ng panlabas na anyo. Ito ay nag-uugad sa pagbabago ng kalooban ng tao upang ibigin ang Diyos ng buong puso. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi pasanin kahit gaano ito kahirap. Sa halip, ito ay nagbibigay ng kagalakan bilang mga mananampalataya. Kaya meron po mahalagang doktrina na napapaloob po sa ating aralin sa umagang ito. Ang pagtubos o redemption ay ang pagbabagong buhay o transformation ay gawa ng Diyos sa ating buhay. God works in us. Ngunit ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay katibayan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. God's works through us. Ang pagiging masunurin po natin bilang mga mananampalataya sa Diyos ay resulta ng sinasabi ni Apostol Pablo na si Kristo ay nabubuhay sa akin. Ang kanyang mabubuting gawa ay parangal sa Panginoon at hindi tinuturing na sariling karangalan. Ang saligan po natin mga kapatid sa umagang ito ay ang katotohanan ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Ito ay tinuturing natin na nakasulat sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang isang personal na pagbabago. Lalo ito'y mapapatunayan kung ito ay magbubunga ng maayos na kaugnayan natin sa loob ng iglesia. Maging ang pag-ibig natin sa kapatiran ay inaasahan po ng bunga ng tunay na pagbabago dahil ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, malalaman ng mga tao na kung kayo ay alagad ko, kung kayo'y nagmamahalan. Kaya sa aking pagtatapos, meron po akong isang tanong. Paano malalaman ng isang tao na siya ay binago nga ng kanyang pananampalataya sa Diyos? Makikita po natin to sa ating bunga. Kaya ang mga anak ng Diyos, i-check po natin kung nakikita ba si Jesus, si Kristo sa ating buhay sa pamamagitan po ng bunga ng kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Diyos sa napakagandang umagang ito. Patuloy po namin binubuksan, Panginoon, ang gawain na ito, ang unang araw ng linggo, maging ang pagdiriwang po namin ngayong pong Semana Santa. Aalalahanin po namin ang iyong dakilang gawa, ang iyong pagpapasakit sa krus, ang iyong sakripisyo, kung saan ikaw ay nagbuwis ng buhay para sa aming lahat. At dahil doon, Panginoon, nung tinanggap ka namin, nagkaroon kami ng encounter, nagkaroon kami ng pagbabago, hindi lamang po panlabas, kundi maging sa aming kaloob-looban. Dahil sa iyo, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Lagi kaming titingin sa iyo, lagi kaming mananangan sa iyo, lagi kaming susunod sa iyo, bilang ikaw ay aming Diyos. At makita po sa amin na nagmamahal sa iyo at sa iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo din, Panginoon, ng mga gawain, mga pasimula po ng mga pag-aaral, o mga pagninegosyo ng iyong mga anak. Kung sila man po ay aalis, ingatan niyo po sila at patnubayan. Pagpalain niyo rin, Panginoon, kung sila po ay dumadako sa anibersaryo ng kanilang kasal, maging kung sila po ay nagsa-celebrate ng birthday. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin tinatagubilin ang aming mga panalangin. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagsama at pag-aaral. Sa umagang ito, si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may kaarawan, anibersaryo, dalangin po namin na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at gamitin para sa kanyang kapurihan. Again mga kapatid, see you on next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit to the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, pwede rin po kayo mag-share, mag-donate, mag-pledge sa ating Nax. Makikita nyo po sa ibaba ang ating pong bank account, ang ating GCash account upang kayo po ay makabahagi sa pagmimisyon ng ating iglesia. Muli po ako po inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinzayas, na lagi po nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po. Happy weekend.